I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo guys. FRI, May 5, 2026. Shout out sa mga Marcos Lilis supporters, Filipino and OFW. Pag magaling ang isang pangulo ng bansa, ito po ang resulta. Sabi po dito mga kababayan, para kompleto, detalyado. Ba, grabe ang cheque na yan. Sabi po ng Radyo Pilipinas, ayan. Sabi po ng Radyo Pilipinas, nag-remit ang BCDA ng 5.7 billion sa National Treasury, umabot sa record na 2.6 billion ang dividendo. Wow! Congratulations naman BCDA. Grabe ano. Ayan, para malaman natin, tuloy ang pagbabasa. Nag-remit ang BCDA ng 5.7 billion sa Bureau of the Treasury noong April 28, 2026 na mas mataas ng 5% kumpara sa naitala noong 2025. Ang halagang ito ay gagamitin para sa mga proyekto sa infrastruktura, serbisyong panlipunan, pabahay at modernization ng militar. Oh, you see? Ganyan dapat, no? Pag talagang nagre-remit ang BCDA or anuman, sino man, ng 5.7 billion, for sure guys, no? Mapupunta yan sa tamang pupuntahan. Kaya under the Marcos administration, talagang safe ang pera ng bayan. Taliwas doon sa mga sinasabi ng mga DDS. Kurakot daw si Pangulong Marcos Jr. Di kayo naloka. Yung mga pagbibintang no, laban sa Pangulo. Hindi nyo ba napapansin? Nagawain ng puon nila. Na nakakatawa nga minsan no? Kahit sabihin mo na kahit anong klaseng paninira nila kay Pangulong Marcos Jr. kaysa do nakatanggap ng maleta. My gosh, talaga naman no. Natatawa lang siguro ang pamilyang Marcos sa mga pagbibintang sa kanila. Sa bagay ako naman, hindi naman ako nagtataka guys kung bakit hanggang ngayon tinutuligsa or sinisiraan ng Marcos family. Lalo na Pangulo natin na Marcos, hindi na po ako nagtataka kasi po dekada na po sinisiraan mga yan. Alam niyo kung anong number one na paninira sa mga Marcoses? Siyempre, pag nanakaw, yun lang yun Pero no, ang lakas loob nila magsalita na magnanakaw. Pero yung sarili nila, gawain nila Totoo yun. No? Saan ka ba naman makikita na pagbintangan mo yung isang pangulo samantalang inahayag naman sa publiko ang kanyang salin. Di ba? Saan kayo makakita niyan? Hindi kasi ang style ng mga mga salot na yan, mga anti-Marcos na yan. Kumbaga para makuha ang simpatya ng taong bayan. Nang sa ganun maniwala sila sa mga paninira nila laban kay Pangulong Marcos Jr. kasi pag naniwala sila at gusto nila magagalit ang taong bayan kay Pangulong Marcos Jr. Kaso lang mga kababayan, hindi naman po nangyayari yun Bakit? Di ba sabi ko 98% nasa social media ang majority ng Pilipinos. Ultimo nga 4 years old may cellphone Pero wala naman silang alam tungkol dyan. Ika nga yung mga adults no tulad natin. So ayan guys, yung niremit ng BCDA 5.7 billion, dyan po mapupunta. For sure yan. Kaya abangan din po natin ang groundbreaking, ang bagong PGH, no? Sabi nga natin, kahit siguro sa inyo, no? Bigyan nga natin ng another 6 years ang Pangulong Marcos Jr. Tingnan nyo. Kung paano niya pagandahin ng bansa na ito. Sa kabuuan ng 2.6 billion ay mula sa record na dividendo katumbas ng 61% ng nitong kita at lampas sa itinakdang minimum, habang 3.9 billion ay mula sa pagbibenta ng mga ari-arian. May 300 million ding inalaan upang tumulong sa epekto ng tumaas na presyo ng langis sa mga apektadong sektor. Ayan
Alam nyo kung saan napunta yan. Baka sasabihin nyo naman ninakaw ni Pangulong Marcos Jr. Ganyan lang naman talaga po ang mga wrong narrative ng mga anti-Marcos, lalo na itong mga yung mga kampo ni Garutay. Di ba? Wala naman silang bukang bibig kundi magnanakaw. Pero tingnan mo ngayon, sino ngayon ang nalalagay sa alanganin, or sino ba ngayon ang ina-accusean, 'di ba? Ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sa kayo makikita ganyan. Pero itong mga alipuris ni Garutay, ang lakas loob kung manira, no? Pagbibintang sa Pangulo. Tingnan nyo nga yan, si Jason Sa nakulong. Mabuti nga, pinagbigyan pa siya, nakapagpiyansa. So ngayon, alam nyo kung saan mapunta yung pera na yan. Ayon sa BCDA, ang bawat pisong nire-remit ay nagiging konkreto, benepisyo tulad ng pagtatayo ng kalsada, silid-aralan, ospital at pabahay, pati na rin ang pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines. Idinidiin din nito ang kahalagahan ng transparency at tamang paggamit ng pundo para sa pakinabangan ng mga Pilipino. Totoo naman yun. Nakikita nyo naman ang Pangulo kung paano tumulong yan. Kaya yung paninira nila sa Pangulo na nagnakaw sa kaban ng bayan, Jesus Maria Josep, guni-guni nyo lang yun. Pero hindi nyo po kayang patunayan sa korte or saan man. Tingnan nyo ginawa ng mga alipuris ng mga salot. Pina-impeach ang Pangulo sa House of Representatives. Then sa House Committee on Justice pala. Ano nangyari? Nga kayo. Di ang laki ng sampal sa mga nag-endorso ng kaso laban sa Pangulo. Sabi ko guys, 'di ba? Wala kayo talaga makikitang butas para sirain ng Pangulo. Naku po, 100% po 'yan. Ay nako, ang Pangulo tatakbo sa pagka-presidente yan, dahil malinis po ang kanyang buong pagkatao. At expected din ng Pangulong Marcos Jr. yan, na pag siya is umupo sa pagka-Pangulo, sunod-sunod ang paninira sa kanya. Totoo nga. Pero ang tanong, totoo ba? Yun ang tanong. Kasi nga, wala naman talaga. Gawa-gawa nila yan. Kaya ngayon, lumalakas ang mga trolls ni Garutay. Kaya mag-ingat kayo mga kababayan sa mga pinapanood nyo. Huwag basta-basta maniniwala. Maniniwala ka lang kayo sa mga credible source na tulad sa ginagawa ko. 'Di ba? Ay nako, kahit saan nyo titingnan yan o research nyo, makikita nyo naman lahat yan. Ayan courtesy po ng Radyo Pilipinas. Ayan. Secretary ko ba yan? Wow, grabe. 5.7 billion niremit ng BCDA. Galing. Sa na yan guys sa Bureau of Treasury. Laki. Alam nyo kung saan gagamitin yan. Ayan So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. 'Di ba? Kasi under the Marcos administration marami po ang magagandang nangyayari sa totoo lang. 'Di ba? Ganun talaga pag magaling ang Pangulo, alam niya po kung paano ang paggamit ng pondo dapat talaga napupunta sa mamayang Pilipino. At yun naman din po ang ginagawa niya. Iikot yan sa buong Pilipinas para magbigay ng tulong. You see, mga beswa. So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Maraming salamat sa inyong watching. Follow me in likes and kalampagin nyo ang yung bell dyan para pag mayroon akong bagong videos, updates po kayo. Thank you guys sa inyong watching, sa support nyo sa Pangulo, sa channel natin. See you again on my next upload. Bye bye and baboos. God bless Philippines. There's more. God bless Philippines.